Isang mapagpalang araw para sa ating part 3. Bring me back to you, part 3. Okay, so salamat sa Panginoon. So meron pa ba sa atin ang nakakaramdam ng pagka-boring? Or marami ba sa atin, ako mismo, marami ba sa atin ang nakaramdam ng pagkilos ng Panginoon, ng pangungusap ng Panginoon sa ating mga mensahe? Salamat sa Panginoon. Sadyang ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at walang katulad. Kaya nga, minsan pa sa ating morning devotion, tayo ay manalangin. Aming Diyos, kami po ay sumasamo sa iyo ngayong umaga. Salamat, Panginoon. Refresh us, Father God, with your word. Strengthen us, O Lord God, with your power para mapanatili kami, Panginoon, na nagbibigay ng galak sa iyo. Samahan mo kami ngayong umaga at palakasin. At sa lahat ng naaabot ng iyong salita, kami, Panginoon, na iyong hamunin at palaguin. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, kamusta po ang ating mga kapatid? Kamusta kayo? Saan man kayong sulok ng mundo naroon? Hello, and have a blessed morning, everyone. Once again, please open your Bible with me in the book of Hebrews chapter 3, verses 12 down to 15. Okay, Hebrews chapter 3, verse 12. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa talikdan ng Diyos, hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo'y hindi madaya at maging alipi ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Okay. So, part 3. Bring me back to you, part 3. Yung una is yung cure kapag malayo ka na is refresh yourself. Secondly, do what is right. And thirdly, be prayed for. Tingnan po natin. Santiago chapter 5 verse 16. Santiago chapter 5 verse 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Okay. So, sabi dyan, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong kasalanan at ipanalangin ang isa't isa upang kayo gumaling. Ito pong kalagayan na parang malayo ka sa Panginoon, hindi siya physical na sakit, hindi siya literal na sakit na nakukuha ng paracetamol, na nakukuha ng mga antibiotic. Ito ay spiritual na sakit kasi you are falling away from the Lord. Kaya nga po yung topic natin is, bring me back to you. Kasi sabi nung Hebrews, magpaalalahanan kayo habang may panahon pa. Pagdating naman dito, ang sabi, magpanalanginan kayo sa isa't isa. Magpanalanginan kayo sa isa't isa. Sabi po dyan, aminin mo ang iyong kasalanan at ipanalangin ang isa't isa. Ibig sabihin, ito yung point na aaminin mo na ikaw ay parang nanlalamig. Ito yung ayaw ng iba ayaw masabihan na, uy, nanlalamig ka na yata. Ayaw masabihan na, ala, karnal ka na yata. Pero alam mo yon sa sarili mo kung ikaw ay hindi na katulad ng dati. Alam mo yon. Huwag mo nang hintayin na pagdating mo sa langit ay saka sasabihin ng Diyos na hindi ka na katulad ng dati. Huwag mo nang hintayin yun. Ma-revelation ka pa. Revelation 2:4. No? Huwag mo nang hintayin yun. Ngayon pa lamang, pinaalalahanan tayo ng Panginoon. Let us accept yung tunay nating kalagayan. Sabi nga, mahirap gamutin ang taong ayaw umamin na siya ay may sakit. I want to encourage you. Do sa ating part 2,
do what is right. At ito yung tama. Aminin mo sa sarili mo na hindi ka nakatulad ng dati. Aminin mo sa sarili mo na tinatamad ka na. Aminin mo sa sarili mo na nawawalan ka na ng gana. Aminin mo sa sarili mo yung status mo spiritually. And then, maghanap ka ng taong magpe-pray sa'yo, makakaunawa sa'yo. Huwag mong kung kani-kanino sinasabi, ha? Pili ka ng tao na malago spiritually, yung may concern sa'yo, na mananalangin sa'yo, papayuhan ka ng tama. Why? Kasi sabi ng Biblia sa Aklat ng Santiago, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So maghanap ka ng taong matuwid. Aminin mo sa kanya, eto ako, tinatamad na ako, nawawala na ako ng gana, parang medyo malayo na ako, nag-refresh naman ako, parang gayon pa din. Alam nyo, yung mga malalala na yung malayo na sa Panginoon, yung sobrang layo na nila, ilang hakbang ang kailangang gawin para makalapit ng tuluyan at mabalik sa dating kalagayan. When it comes to salvation, isa lang yun, isang prayer lang. Pero hindi salvation, pinag-uusapan natin dito Yung relationship mo sa Panginoon, yung connection mo sa Panginoon. Mayroong Kristiyano na dahil sobrang layo na nila, hindi lang basta sila kuha ng refresh. Kasi hindi lang boring ang dahilan nila bakit sila nanlalamig. Merong iba na dahil medyo malayo na sila, hindi na sapat yung doing what is right. Hindi nga nila magawa yung right Hindi nila magawa. Paano sila babalik? Ito yung third thing na magandang bagay. Kapag hindi mo kaya yung pangalawa, kasi hirap naman. Kapag hindi mo kaya yung pangalawa, gawin mo yung pangatlo. Maghanap ka ng tao na filled with the Holy Spirit, aminin mo sa kanya ang iyong kalagayan. Kahit pastor ka, kahit leader ka, kahit worshiper ka, kahit pa ikaw ay worker sa church, kahit pa ikaw ay leader sa church, maghanap ka ng taong matured spiritually na maiintindihan ka. O mga pastor, kung baka may lumapit sa atin na intindihan natin sila, ganyan talaga ang buhay. No? Ask them to pray for you. Bakit? Kasi hindi natin magagawa ang tama nang walang tulong ng panalangin ng iba. Kasi nga po, mahirap bumalik. Mahirap gawin ng tama. And this is the first thing na madali. Magpa-pray ka sa iba. Pastor, pag-pray niyo po ako. Kasi po, medyo hindi na po ako madalas mag-devotion. Pastor, pag-pray niyo po ako. Medyo wala na po akong time sa Bible reading. Pero daming time sa cellphone. So, yun talaga yun Yun yung kalagayan ng taong lumalayo sa Panginoon. Pero yung mga medyo tanaw pa, yung mga isang hakbang lang, isang verse lang yan, balik yan sa Panginoon. Pero may mga Kristiyano talaga na dahil matagal na nilang kinikimkim yung ganong feeling sa buhay nila, tumigas na yung puso, namanhid na yung puso. Kaya kung minsan tinamaan na sa preaching, tinamaan na sa devotion, may personal pa na nagtapik sa kanila, pero wala, hindi pa rin bumabalik. It's because kailangan na nilang umamin at humingi ng panalangin. Mag-recruit ka ng mananalangin for you. Ako po, yung akin, nagsusulisit po ako ng prayer ng iba. And then, binibigay ko din yung prayer request ko. Hindi ako nagsusulisit ng pera. Kung minsan kasi, tayo, kala natin pag pinansyal yung problema, nagsusulisit ka ng pera. No. Magsulisit ka ng prayer. Hingi ka ng panalangin para sa iba. Lord, pahingi po ako ng mga taong mananalangin for me. Hingin mo yun sa Panginoon. Bigyan mo po ako ng taong mananalangin for me. I need a prayer. Mga member na nakikinig ngayon, your pastor needs your prayer so much. Kailangan ng pastor ang panalangin. Kami,
Kailangan namin yan. Dito pa lang kailangan natin. No? Sa mundong ginagalawan natin, kailangan natin ng panalangin. Ano? Mag-recruit ka. Umamin tayo na kailangan natin ng panalangin ng iba. Mahirap mag-pray nang di alam kung ano ang ipapag-pray. Kaya kung merong magpipray para sa'yo, sabihin mo ano yung gusto mong ipag-pray nila para sa'yo. So it means, sasabihin mo yung iyong kalagayang spiritual. Yung pag-amin pa lang, that is the right thing to do. No? Do what is right. Aminin mo. And then, maghanap ka ng tao na mananalangin para sa'yo. Napakalinaw ng sinasabi ng Santiago. Tayo po ay magpanalanginan sa isa't isa dahil malaki ang nagagawa ng panalangin ng mga matutuwid. Matuwid po tayo sa harapan ng Panginoon. That is the good thing. Dahil kahit pa yan ay bago lamang, kahit pa yan ay hindi mo pastor at pastor yan ng iba, kung siya yung nililid ng Lord sa'yo para doon ka umamin at magpa-pray, why not? Sa ating mga pastor, hindi porke tayo ay mga pastor o lalo na sa mga executive natin, hindi porke tayo ay may posisyon at tayo executive ay hindi tayo nakakaramdam ng ganitong sitwasyon. Ako nakakaramdam ako So I'm always asking other people, lalo na do sa mga member namin na lagi kong nakakausap, lagi ko sinasabi, pag-pray niyo po ako. Pag-pray niyo po ako. No? So hanap kayo ng mga prayer partners nang ipapag-pray talaga is yung strength mo spiritually. Para hindi tayo lalayo sa Panginoon. This morning, isipin mo ang mga taong gusto mong mag-pray para sa'yo. And then, isipin mo rin isipin mo ang dalawang tao, dalawa lang, isip ka ng dalawang taong gusto mong mag-pray para sa'yo. At isip ka rin ng dalawang tao na gusto mong ipag-pray para sa kanilang paglagong spiritual. So ano yan? Give and take. Hindi pwedeng ikaw ipag-pray, abay mag-pray ka din naman para sa iba. Dahil kung nararamdaman mo yan, nararamdaman din yan ng iba. Amen. I encourage each one of us this morning. Humingi tayo ng panalangin. Kailangan natin yun. This is the right thing to do. Aminin natin ang ating mali at aminin natin na kailangan natin ng iba. Tayo manalangin. Aming Diyos, una sa lahat, dumadalangin kami, Panginoon. Walang sino man sa amin ang perpekto at matatag na nakatayo. Kaya nga sabi ng Biblia, mag-ingat kami kung inaakala namin kami matatag at baka kami mabuwal. Ikaw lang, Panginoon, ang nagpapatatag sa amin. Kaya po this morning, lead us, O Lord God, para aminin na kulang kami. Totoo naman yun, Panginoon. We are nothing without you. And we are also nothing without other people, without our brother and sister na nagpe-pray para sa amin. Wala kami, Panginoong, magagawa kung kami nag-iisa. Hindi mananatili yung apoy namin naglalagablab kung nag-iisa lang kaming panggatong. Kailangan namin ng iba. Panginoon, lead us kung sino rin po ang mga tao na ipapag-pray namin na maaaring sila'y nasa ganitong sitwasyon na gustong bumalik pero nahihirapang bumalik. Right now, Father God, I pray for the power of the Spirit. Punuin mo kami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus upang aming magawa ang tama, upang aming maamin ang aming kailangan, upang makahanap kami ng mga taong tunay at tapat na magpe-pray para sa amin. At makahanap din kami ng taong aming tapat na ipagpe-pray, Panginoon. Lead us, Father God, this morning. And thank you for the refreshment. Thank you, Father God, for keeping us back into you. Salamat po, O Diyos. This is our prayer. Bless our section 6, Father God. Bless our section. Bless the leadership. Bless the Assembly of God. Bless the General Council.
I-bless mo ang STDC, Panginoon. At i-bless mo ang lahat ng taong maaabot ng salitang ito. Sa iyo lamang, Panginoon, ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang araw at isang mabiyayang umaga sa ating lahat.